Kaibigan, welcome back. Narito ako ngayon sa harapan ng aming driveway at heto ang mga itatapon natin o ipapatapon natin. Bibigay natin sa kaibigan ko. Nabanggit ko na siya sa aking mga videos kay Perry. Si Perry, yung junkman ko. Na kapag may mga gusto na akong itapon na bakal, ay itong siya ang tinatawagan ko at lagi naman siyang pumupunta at he's always grateful, kaya magandang samahan namin. Although ako talaga yung nagbibigay. I'm a giver. Okay, kaibigan, ito yung bisikleta na isa sa mga awis sa ikalawang bisikleta ko na nagdadrive kami one time ni Mrs. Tiet. Nakita namin sa neighborhood, siguro 4 or 5 blocks away sa aming neighborhood, na mayroon tao doon na ang driveway niya, pinuno niya ng kanyang mga bisikleta, pambata, pambabae, lalaki, matanda, mountain, anong uri ng mga bisikleta nasa kanya, sabihin niyo lang. At meron siya. Nabili ko to ng $25. Nahiya pa akong tumawag ng $5. Alam niya, mahina ako sa ganun. Umiling siya at sabi niya no. He's a heavy guy na nakaupo. Mobility niya ay limited, pero napaka galing niyang dumiskarte. Kaya ako nabanggit yun dahil meron siyang wheelchair. Hindi ko matandaan dahil hindi man talaga ako nasa sulok siya, pero naka-move siya. Mahirap ipaliwanag eh, pero may pagitan kami, at yung pagitan na yon ay mga bisikleta rin, mga lamesa, pero malayo siya nakaka-move. Alam ko nakaupo lang siya. Kaya, not sure if he's still around. I'm sure yung mga kanyang kapitbahay inis sa kanya dahil hindi mo pwedeng gawin yun punuin ang iyong driveway ng bisikleta. So nakuha ko itong 25, masaya ako. Hanggang sinabi sa akin ng kaibigan ko na si Barry, is a 70+ year old nung panahon na yon. Sinabi niya, "Oh, you got a girl bike." So okay, what? Anong girl bike? This is a man's bike. Kasi girl bike. yung pagka-slant niya para sa mga babae, may palda, gano'n. And again, sa iba hindi siya naniniwala na, you know what, that's unisex. Okay, that's fine. You know what? Pero nasira na yung pagkaisip ko noon, kaya ang ginawa ko, hindi ko na masyado siyang, wala talaga interest magbisikleta noon Kung talagang gusto ko pa, kukuha pa ako ng iba. Katulad ng ginawa ko ngayon. Kaya, eto siya, matagal na, kinalawang na, katulad ko, nilimot na ng panahon. Gusto ko sana siyang strip, tanggalin ang mga maaari kong papakinabangan, pero sa realidad, kaibigan, mas mabuting maghiwalay na kami at ibigay ito kay Perry kung saan mapapakinabangan pa niya to, di ba? Yeah, I believe this is gawa sa Canada, Pathfinder. Not sure kung existing pa yung lugar, yung kumpanya, Pathfinder. Ito siya, yung ating lumang barbecue grill. At alam niyo naman, napalitan na siya ng ating griddle made by Blackstone. Napakaganda, 36-inch. Again, you can check that out. Siguro, last time kong kahapon lang, nakita ko sa Costco, mayroon pa rin sila. Same price, $500. Napakaganda niya, kaibigan. Check it out. Kung hindi kayo sure, meron ako mga couple of videos. Inassemble ko siya at sinison ko siya. Check that out. It's very important na i-season nyo yun, ang griddle. Again, makikita ninyo na tinanggal ko yung kanyang metal, yung grill niya, yung griller niya. Dahil may intention ako na magluto pa rin sa uling. At maaaring gumawa tayo, mag-DIY tayo na gamit ang rim. We'll see. Kung hindi, baka bumili na rin tayo ng simpleng griller. Uling ang gamit kasi wala pa ring papantay sa uling. Okay? Kaya ano pa ba? Ito ay binigay sa amin ng aming kapitbahay. This very nice. Itong patio chair na to, purong bakal to, kaibigan. Heavy.
nag-collapse na to. Alam kong sa mga upholstery guys, magaling kayo dyan. Pero we decided na marami na kaming gamit. Iniwan ko yung dalawa, okay pa. Kaya itong dalawa, bibigay ko na. Matutuwa si Perry nito, mabigat. Again, bed frame, kasama ito ay buong kabuuan ng babies. Yan, ng aking anak. Nakakamiss na naman yung anak kong yan. Kwento ko si Juniorita sa inyo. Napakaganda ng mga na-accomplish niya, nangyayari sa kanya. Not sure kung paano ko kikwento sa inyo ng maayos na hindi ako ganito na nag-off topic. Of course, itong mga monitors na, alam nyo, noong dekada, hindi 90s pa eh. Siguro early millennia, 2000, maybe unang dekada ng millennia. Ito ang mga ninanais ko noon. Even, early 2000 siguro yon, mid 2000, I don't know. Pero ito yung ninanais ko noon. Napakaganda na kapag meron itong flat screen. Kasi noong unang panahon, box type ang kanilang monitor eh. Sa mga kasing edad ko, mga 50 plus, sinatandaan niyo pa siguro yon. At heto, kaibigan, took me a while kung ikikip ko to. Ito yung winter tires ng aming dati naming kotse, Honda Accord, which is bulletproof yung Honda Accord na yan. Wala akong negatibong masasabi doon. Kaya meron akong video nun, hanapin na sa main channel ko. Ito ay, ito yung winter tires. At ito ay magpipitong taon ngayong year na to. Alright? Ika 23 weeks ng 2019 nung ginawa to. Kaya pumapalo to ng 7-year-old na to. Alright? Ika 7-year-old sa 23 weeks nitong taon na to. Hope that makes sense. Now, pwede ko pa ito i-keep, pwede ko pa ito gamitin, of course. Pwede ko ito ibenta, of course. Pwede. Pero nag-decide ako na ibigay na lang kay Perry kung saan may niya mapakinabangan. Pwede niyang kumpunihin to, i-plug yung may isa ditong may butas eh. At gamitin niya o ibenta niya or gawin niya itong mga, ito yung sasabi ko sa inyong pwedeng ulingan, lutuan. May grinder kayo. Marami itong sa mga DIY sa YouTube. Pero yung kaibigan kong mekaniko, ito mga ginagawa niya. Kaya sabi niya, tuturuan niya ako. Pero hindi na nangyari yun. Hindi na ako nagkaroon ng interest. We'll see ngayon. We'll see. Pero grinder lang kailangan mo at a little, elbow grease. Makakagawa ka ng magandang griller dito. Alright? Magagamit natin yung kinuha ating griller doon sa ating lumang barbecue griller, yung bakal na lutuan. Hindi mandatorya dito sa Ontario na magpalit ka kapag pagkatlipas ng 6 taon. 6 na taon ang sinasabi nila ng mga eksperto na after 6 years, palitan mo na ang iyong winter tires dahil ito na yata si Perry. Ayop. Ito ay nasa na ako? Kalimutan ko na sinasabi ko. Ang sinasabi ng mga eksperto kaibigan ay after 6 years nawawala na yung pagkabisa niya. Hindi na siya kasing galing nung una niya itong nakuha, unang mga taon kung saan nakakatulong siyang magpreno ng maaga, mag-accelerate ng maayos, ang cornering yung maayos, at kapag na-stuck kayo sa snow, konting pina ng gasolina, paglaruan nyo yung gasolina, naputol tayo Ang sinasabi ko, konting pina nga ng cambio, ng gears, ng silinyador at brakes at diskarte, makakaalis kayo sa pagkakabalahaw. O kaibigan, nababalahaw rin ng mga winter tires, pero nakakaalis kayo sa tamang diskarte, tamang sitwasyon. Hindi to lagi ang sagot, hindi to lang ang tunay na sagot kapag hindi ka pwedeng mag-speed o maging reckless at may limitasyon din to, pero ito yung napakaganda. Ito sa mga gandang invention sa atin. Ito na si Perry at okay, hindi yata. Ang dami kasi naka-pick up truck dito eh.
Oh, nasa na ako? Nawala naman ako. Well, ito, again, hindi ito mandatory. After 6 years, ay nawawalan to ng, hindi ito kasing visa, katulad ng mga unang mga taon na nagamit nyo. Kaya, pwede nyo itong gamitin hanggang 7, 8, 9, 10, 11 years. Pero ang kabisaan niya ay bumababa na after 6 years nga. Okay? Hope that makes sense. Ngayon, kung sakali mo may involved kayo sa accident at meron kayong 10-year-old na winter tires, maaaring, maaaring problema, maaaring asisihin kayo ng lawyers kung sino mang magdidemanda sa inyo or tingnan ng otoridad na, hey, yun ang dahilan. Maaaring mapahamak sa batas ang user or driver na nagmamayari nito. Hey! Kaibigan ko. Ngayon, paano nyo malalaman na pinicturean ko to Paano nyo malalaman na gaano ang edad nitong kahit anong gulong, kahit summer tires, right? All season tires yan or all weather tires or ito nga. Kahit anong gulong, all terrain. Meron sila dito na tinatawag na numero. I hope nakikita ninyo yung numero dito. 2319. Nagre-representa yan ng ika-23 weeks ng taon 2019. Mula dyan, malalaman nyo kung kailan ito ginawa. Alright? At kwentahin nyo na lamang sa kasalukuyang taon. Nyo malalaman ng tamang edad niya. Alright? Again, may mga winter tires ako na nagamit ko beyond 6 years. At okay naman kami. Pero talagang pinaka-ideal niyan ay palitan nyo after 6 years. Pero wala dito magpepersa sa inyo na or batas na magsasabi sa inyo sa kasalukuyang taon na to. Sa pagkakaalam ko na ito na si Perry na ito ay give me a second, Perry, one more, I'm recording. Give me a second. Na magsasabi na palitan nyo ang winter tires nyo. Okay, hope that makes sense, kaibigan. Hanggang dito na lamang at hanggang sa muli, padayon. Alright, nandito na yung kaibigan ko. Alright, you good? Yung sabi ko kay Perry, huwag ka nang empty mo na yung empty mo na yung lugar mo. Dahil empty mo na yung truck mo, yung bed, dahil marami kang pipikapin. Abay, nung dumating ako rito, may isang washing machine or may isang, ayaw ko ano yung bakal na yun. Sabi ko, ba't puno yan? Baka hindi magkasya to. Kasya yan, sabi niya. Kasya. Nagkasya nga, talagang pinalap niya, talagang pinagpatong-patong niya. Sabi niya, nagdadrive kasi ako may nakakita ako ng washing machine. Pinick up ko sa kurbada. Nagdadrive ako, may nakita na naman ako, pinick up ko. Ay talaga, bakit mo nga naman ipapas yung oportunidad, di ba? Okay. Alright, hanggang dito lang kaibigan. At marami pa tayong gagawin. Hanggang sa muli, padayon.